Check, check. Praise the Lord mga kapatid. Tayo po ay mag-start na sa ating prayer meeting. Tayo po ay tatayo mga kapatid. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoong Yesus mga kapatid. Hallelujah. Simulan natin ang gawain na ito mga kapatid na may papuri at pagsamba sa ating Panginoong Yesus. Hallelujah. 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 At tayo po mga kapatid ay mananalangin sa ating paninimula mga kapatid. Hilingin ko po si Sister Sarah. Amen. Panginoon, salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-iingat sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong biyaya at habag sa amin. Lord, sa pansimula ng gawaing ito, ikaw po ang manguna, ikaw ang miitaas. Panginoon, linisin mo kami, gawin mo kami karapat dapat sa iyong harapan. Lord God, pagpalain mo ang lahat po ng nandito, maging ang mga gagamitin mo, O God, maging daluyan ng iyong pagpapala. Anoint them and use them mightily. Ganon din sa aming mga kapatid na papunta pa lamang, ay ingatan mo, Panginoon. Ganon din po sa aming mga kasama online. Ikaw po ang mag-bless sa kanila. Lord God, ikaw pa ang maluwalhati, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. And we are claiming answers and victory, Panginoon, sa gabing ito. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. At kung meron po kayong Bible mga kapatid, samahan niyo po ako magbukas sa Jeremiah chapter 33 verse 3 mga kapatid. Ang sabi dito, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not." Sabi dito mga kapatid, sa verse na ito, in this verse mga kapatid, God Himself is giving a personal invitation. Sabi dito sa verse mga kapatid, call unto me. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang siya open mga kapatid, kundi iniimbitahan tayo ng ating Panginoong Yesus mga kapatid na lumapit tayo sa Kanya mga kapatid, manalangin at magtiwala sa Kanya mga kapatid. Hindi sinabi ng ating Panginoong Yesus mga kapatid na sa ating mga prayer na baka sasagutin niya or titignan niya mga kapatid, kundi sinabi niya, sasagutin kita mga kapatid. Lahat ng ating panalangin mga kapatid ay sasagutin ng ating Panginoong Yesus yan mga kapatid. Hindi man mabilisan mga kapatid, hindi yung ina-expect natin na mabilis mga kapatid, pero asahan natin mga kapatid na sasagot ang ating Panginoon sa ating mga panalangin. Praise the Lord. At patuloy natin purihin ang ating Diyos mga kapatid. Hallelujah. Kung meron man tayong panalangin ngayon mga kapatid, hallelujah, idulog na natin yan sa ating Panginoon mga kapatid. Maniwala na tayo na ibibigay yan ng ating Panginoon sa atin mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, always remember, walang mahirap sa ating Panginoon. Praise God. Kahit gaano pa kalaki ang iyong panalangin mga kapatid, walang mahirap sa ating Panginoon mga kapatid. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin mga kapatid. Lahat ng bagay ay imposible sa ating Panginoong Yesus. Praise God. Kaya patuloy natin siyang purihin ngayong gabi mga kapatid. Manalangin tayo ng buong puso mga kapatid. Nakikinig ang ating Panginoong Yesus ngayong gabi mga kapatid. Praise God. Yung tinig mo mga kapatid, yung nilalaman ng puso mo, alam niyo ng ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Kaya patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Patuloy tayong magpakumbaba sa kanyang harapan mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At masaya ba kayo mga kapatid na marami tayo ngayon? Praise God. Bago tayo dumako sa testimony mga kapatid, tayo muna yung magbatian. Praise God. Batiin natin ang bawat isa mga kapatid. Pwede nating yakapin ang ating ka-sister or ka-brother mga kapatid. I love to be. I love to be in your presence.
with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise. I love to be in your presence, with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Hallelujah! Tayo po mga kapatid ay pasamantalang uupo. Praise God. At tadako tayo mga kapatid sa pagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Praise God. Sinong may bitbit dito mga kapatid na pasasalamat sa ating Panginoon? Wala mga kapatid. Yung buhay mo pa lang mga kapatid, ano na yan? Pasalamat na yan sa ating Panginoon. Yun nandirito tayo sa panambahan mga kapatid. Sobrang laking pasasalamat na yan sa ating Panginoon mga kapatid. Praise God. At hilingin ko po si Sister Evelyn. Palakpakan natin mga kapatid ang ating Panginoon. Amen. Praise God mga kapatid. At isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, lalo na sa ating mahal na Panginoong Hesus. At ako'y nagpupurit at papasalamat sa ating Panginoon mga kapatid sa nagdaang linggo na to, sa pag-iingat niya sa akin at sa aking pamilya, lalo na sa aking mga anak mga kapatid. At gusto ko lang din magpasalamat sa ating Panginoon sa mga sunod-sunod na biyaya na pinagkaloob niya po sa aming lahat mga kapatid, kagalingan at yung presence ng Panginoon nung kami ay mahantong sa matinding pagsubok mga kapatid, lalo na po sa akin mga kapatid. Praise God. At isarap talagang manalangin sa ating Panginoon, lalo na kapag ikaw ay may talaga, yung mabigat na pinagdadaanan sa buhay, ay magandang takbuhan talaga ang ating Panginoon. Lumuhod, manalangin sa ating Panginoon. At kanina mga kapatid sa Esther, nung kami nag-sharing kanina, ay nakaka-relate po ako dun sa mga testify ng mga kapatiran, mga kapatid sa amin sa Esther group mga kapatid, na pag may pinagdadaan, yun nga yung kay Mami Olive, na sobrang naranasan ko rin siya mga kapatid, na yung sobrang bigat na nang nararamdaman ko, yung sobrang masama na yung loob ko, pero sabi ko sa Lord na hindi niya ipapahintulot yung ganitong klaseng pagsubok kung hindi ko malalagpasan mga kapatid. At yun nga, nagkaroon ako ng trials this week mga kapatid about sa aking mga anak. At yun nga, sobrang naano ako mga kapatid, nasaktan sa nangyari sa aking anak, si Mateo. Nagkasakit, tapos yun nga, pinagaling siya ng ating Panginoon. At salamat sa lahat ng nanalangin para sa aking anak. At hindi lang dun po natatapos yun mga kapatid, may problem po kasi sa amin ng aking mga anak, na sobrang pag nanay ka pala talaga, pag makita mong hindi kaya ng anak mong gawin, masakit bilang nanay. Kaya sabi ko, Lord, kung ito po yung parang palo niyo sa akin, gusto ko humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Although marami akong pagkukulang sa ating Panginoon mga kapatid, na hindi ako perfecto mga kapatid. Nanghihina din po ako, at yun nga, salamat sa Panginoon dahil kahit na may pagsubok na pinagdadaanan, nandiyan siya palagi na pwedeng takbuhan. Na sabi nga nung isang taong nire-respeto ko rin, kapatid, sabi niya sa akin, sis, nagsumbong ka na ba kay Lord? Lumuhod ka na ba lumuhod ka na ba sa Kanya? Yun po yung laging yung sagot. Kaya nung time na hindi kami nagkakaunawaan ng mga anak ko, yung kinagabihan mga 12 midnight mga kapatid, hindi ako makatulog. Nalalangin ako sa Panginoon. Umiyak ako sa Lord. Tapos nilehans ko po yung mga anak ko. Nasabi ko, Lord,
alam ko maliliit pa sila na mag-grow out pa sila na aayusin pa yung buhay nila. Kaya sabi ko, sinuko ko lahat sa Panginoon yung sakit na nararamdaman ko. At until now, ganun pa rin yung ginagawa ko mga kapatid kasi hindi po madaling maging isang single mom. Sobrang hirap pero salamat sa Panginoon dahil napagtatagumpayan namin mga single mom, mga kapatid, na dahil sa ating Panginoon, dahil nandyan yung grasya ng ating Panginoon, mga kapatid, na patuloy lumalaban at nakikita ng Diyos ang paglaban na ginagawa natin. Kaya sobrang salamat sa Panginoon sa pagsubok at sa biyaya at sa presensya niya na palaging niyang kinukomfort yung puso ko, mga kapatid, na kumalma, na mag-relax, na luhod lang sa ating Panginoon. At yun po yung natutunan ko dun sa word na yon na sinabi ng isa sa mga nire-respeto kong tao. Kaya sobrang salamat sa Panginoon na tuwing iiyak ako, naaalala ko yung sinabi niya sa akin, lumuhod ka sis, isukong mo sa Lord. At yun lang po yung laging tumatatak sa isip ko. Kaya salamat po sa ating Panginoon dahil marami siyang ginagamit para i-comfort po ako. At yun lamang po, tinataas ko ang ating dakilang Diyos sa aking buhay. At to God be all the glory po sa Diyos ang lahat ng kapuri. Good evening po mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil talagang napakabuti po talaga niya sa ating buhay. Unang-una nga po, tama po si Sister Eliza, sa unang pagising po natin sa umaga, tayo po ay dapat magpasalamat dahil tayo po ay binigyan panibagong buhay at kalakasan. Ako po ay nagpapasalamat dahil nung last week po mga kapatid, hindi ko po alam kung dapat po ba akong bumaba dito noon, umattend ng, hindi ko po matandaan kung Bible study or prayer meeting yon, o prayer meeting po ata. Sobrang bigat po talaga ng dinadala ko. Talagang kinakausap po ako ni Sister Jonah noon. Ramdam niya sa puso niya na may mabigat akong dinadala. Nung kami po ay nag-Esther, 4 lang po kami mga kapatid. Napakasarap at napakaganda po nung ginawa niyang meditation po. Talagang laking tulong po yun talaga. At tama rin po siya na dapat po nating i-share to sa iba. Dahil hindi po natin nalalaman na tayo po ay nakakapag-share na rin po ng Word of God. Yung bigat po ng dinadala ko, after po namin gawin yung itinuro po sa amin ni Sister Jonah, talagang hindi ko po alam kung miracle po ba yun? As in, pagbaba po namin dito sa hagdanan, napakagaan po sobra. Hindi ko rin po lubos na maisip kasi talagang parang nawala lahat ng bigat ng dinadala ko. Kaya talagang nagpasalamat ako sa Panginoon. Unang-una, ginamit niya po si Sister Jonah. Marami pong ginagamit ang Panginoon na tao para po tayo ay matulungan. At habang tayo po ay tinutulungan ng ating kapwa-kapatiran dito, dapat po tayo sumunod din po. Huwag po tayong magpakita lamang po na tayo po ay uma-attend, sumasama sa mga group nang wala naman po sa atin ng ating mga puso. Dapat po ay isinasa puso po natin at isinasa isip natin lahat ng ating naririnig na isineshare po ng bawat isa. Dahil yun po ay makakatulong po sa atin. Talagang ganun po napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Lahat po ng ating hihilingin ay siya pong ibinagkakaloob. Kaya sa Diyos itinataas ko po ang lahat. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. God, mga kapatid, at tayo po ay tatayo. At
At ngayong gabi mga kapatid, patuloy natin pupurihin ang ating Panginoong Yesus mga kapatid. Praise God! Palakpak naman tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah! Alayan natin ang ating Panginoon ng masasayang awit mga kapatid. Praise God! This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Come on, let's rejoice. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Come on, let's rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Come on, let's celebrate. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. Forevermore. Our God is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Hallelujah, let's celebrate. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. Our God is risen. He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Revive us, Lord. Revive us, Lord. Hallelujah. Revive us, oh Jesus. Your grace. Revive us. Revive us, Lord. Revive us, Lord. Holy Spirit, fill this place. Revive us, Lord. Revive us, Lord. Revive us, Lord. Hallelujah. By the power and your grace. Revive us, oh Jesus. Revive us, Lord. Revive us, Lord. Holy Spirit, fill this place. Hallelujah. Holy Spirit, fill this place. Holy Spirit, fill this place. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Patuloy tayong mauhaw sa kanyang presensya mga kapatid. Hallelujah. Damhin natin mga kapatid ang presensya ng ating Panginoon ngayong gabi na ito mga kapatid. Hallelujah.
Let's worship Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sabi sa kanta, mga kapatid, Lord, I thirst for you. Hallelujah. Nauuhaw ako sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I thirst for you. Yes, Jesus. How I long To be in your presence, my soul will wait on you. Yes, Jesus. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your home. Isa pa, mga kapatid. Lord, I thirst for you. Lord, I thirst For you. How I long to be in your presence. My soul will wait on you. Yes, Lord. Father, draw me nearer. Draw me nearer in the beauty of your holy name. I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness, oh Jesus. Holiness, I will worship you, Almighty God, in the beauty of your home. Minsan pa, mga kapatid, Lord, I thirst for you, Lord God. I'm thirsty in your presence, oh Jesus. Hallelujah. How I long to be in your presence. My soul will wait on you, My oh soul God. Hallelujah. wait for you. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holy name. I will wait on you, Jesus, wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Jesus. I will worship you, Almighty God.
done. For He has done great things. Hallelujah. For He has done great things. For He has done great things. For He has done great things. Bless His soul. For He has done, hallelujah. For He has done great things. Thank you, Jesus. Hallelujah. Great things. For He has done great For things. He Has done great things. Oh, for He has done. For He has done great things. Bless. For the last time, mga kapatid. For He has done great things. For He has done great things, Jesus. For He has done great things. For He has done. For He has done great things. Bless His holy name, Jesus. Hallelujah. Patuloy natin pasalamatan ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. At tinatawagan ko na po, mga kapatid, ang magdadala ng salita ng ating Panginoon. Sabay-sabay natin sabihin, mga kapatid, God bless Sister Jonah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Papuri po mga kapatid sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sa ating pong paninimula, hilingin ko po ang ating mahal na pastor na pangunahan po tayo sa pananalangin. Taas po natin ating mga kamay. Dakilang Diyos, wag palang Ama, kami po ay muli nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo pong presensya na aming nadadama, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat at paglukob ng iyong kapangyarihan sa amin. Dalangin po namin sa oras na ito, bago kami mananalangin, Panginoon, nawa, Panginoon, ang aming mapapakinggan na iyong salita ay makapagbibigay, Panginoon, kalusugan sa aming mga pananampalataya. Lord, gawin mo pong dalisay ang aming pananampalataya, Panginoon, Lord God, upang sa paglapit namin, ikaw ay aming malugod, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin din po namin na gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod, Sister Jonah. Magiging daluyan, Panginoon, ang iyong pagpapala, ng iyong kapangyarihan. Lord, langisan mo ang kanyang bibig. Lord God, in the name of Jesus, I rebuke, Panginoon, lahat po ng kadlang upang ang iyong pagpapala ay dumaloy sa bawat isa. We give you glory and honor. We claim all the victory. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. All glory to Jesus. Pakitapik nga po ang inyong katabi at pakisabi, ano ang hinihintay mo? Huwag niyo munang sagutin, mga kapatid, ha? So, maaari na po tayong umupo, mga kapatid, nang may mga ngiti sa ating mga labi. So, huwag kayong mag-usap. Baka mamaya, sagutin muna, ano nga ba yung hinihintay mo? Kanina pa ako naghihintay. So, tonight, mga kapatid, before we pray, mga kapatid, our goal is to continue, mga kapatid, what we have started last Friday, mga kapatid. So, mag-review po muna tayo, mga kapatid. Naalala pa ninyo yung topic, mga kapatid, last Friday? Grabe, no? Parang tuwing tumatayo ko dito, mga kapatid, ramdam na ramdam ko kung gaano kabilis yung pag-ikot ng, antawag nito, pag-ikot ng araw, mga kapatid, or paglipas ng araw, mga kapatid. Sapagkat, kung gaano kabilis ang araw, mga kapatid, ganun din kabilis, mga kapatid, na yung mga gawain natin ay hinahabol po natin. So, as we're waiting for our presentation, mga kapatid, review tayo. Ano yung napag-aralan last Friday? Sabihin ko sana walang magdi-dinner kapag hindi nakasagot. Siyempre, exempted na si Brother Eman, Victorio. At
Bawal tumingin kay Brother Emma na, meron doon, kumukonsulta. Ano nga ba ulit yung topic mo? Ang nakakagulat, art, hindi art, mga kapatid. So, art, ang sining ng alin? Ang sining ng paghihintay. At ngayon, mga kapatid, sinusubok na kagad yung paghihintay natin habang hinihintay natin yung presentation, mga kapatid. But let's not let this, ang tawag nito, paghihintay, mga kapatid, na makahinder sa atin, mga kapatid. Mag-review tayo, mga kapatid. Mamaya, makikita naman natin to. So, nung last Friday, mga kapatid, the art of waiting on God. Ito po, mga kapatid, ay kabahagi, mga kapatid, ng pagdarasal natin. Amen? Akala natin, mga kapatid, sa paglilingkod natin, sa pananalangin natin specifically, kapag tayo ay nanalangin, pag nasabi na natin lahat-lahat, naka-adoration, confession, thanksgiving, supplication, familiar tayo doon, mga kapatid, sa Acts, isang paraan ng pananalangin or pagsunod-sunod, mga kapatid. Pagkatapos mo mag-pray, goods na yon. Pero, meron palang waiting, mga kapatid. So, next slide tayo. Ang sabi po dito, mga kapatid, ano ang paghihintay sa Panginoon? So, discuss ni Brother Eman para lamang ma-contextualize natin, mga kapatid, yung ating pong lesson ngayong gabi. Etong pong mga Hebrew word, mga kapatid, para sa salitang paghihintay. So, hindi po ako, ang tawag nito, maalam sa Hebrew, mga kapatid. So, kung mali ang pronunciation, paki-google na lang po. So, daman, which means to stand still. Pag naka-stand still ka, ganito lang, hindi ka gagalaw. Amen? Next, mga kapatid, dumia. Means to wait in silence. Mahirap maghintay sa katahimikan, mga kapatid, ha? Kasi usually, kapag naghihintay tayo, ano yung common na ginagawa natin bilang tao? Naghihintay ng booking, ng Grab, ng Lala Move, ng kung ano. Anong ginagawa natin? Kuya, wala pa ba kayo? Kuya, saan na po kayo banda? Ganun tayo kapag may hinihintay. Food Panda, hungry ka na. As in, galit ka na at gutom ka pa. Kuya, matagal pa ba? Bakit may dinop off ka pa dyan? Pero dito, mga kapatid, sa paghihintay sa ating Panginoong Jesus, hindi lamang sa kanyang pagdating, mga kapatid, kung hindi, mga kapatid, sa pagdating ng kanyang katugunan, dapat tayong maghintay ng may katahimikan. Bakit kailangan tahimik, mga kapatid? Paano natin maririnig ang tinig ng Panginoon kung busy ang ating bibig sa hindi lang salita, mga kapatid. Okay, sana kung habang nagsasalita, sabi ni Sister Jahazel, letter R. Ano yung R na yon, mga kapatid? Sabi nga nung isang pastor na nagba-Bible study dito, reclamizing or reklamo, mga kapatid. Hindi yung English word, mga kapatid. Ano niya lang yon? Coined niya lang yon. Next, kava. Sana tama yung pronunciation. Kinakabahan ako, mga kapatid. Which means gathered together. So, ibig sabihin, anong tawag doon? Parang ipon. Parang katulad ng, magandang halimbawa dito, mga kapatid, katulad ng tali, mga kapatid. Ang tali ay usually binubuo ng mga pira-pirasong mga sinulid, mga kapatid. Or kung ano pa man yon. Walis, tingteng, mga kapatid, pag pinagsama-sama, yun po yun, mga kapatid. At, eto yung dapat na tsaka na lang. Huwag yung isang pronunciation, which is to wait earnestly, mga kapatid. Next slide. So, sa pamamagitan, mga kapatid, nung 4 na binasa natin kanina, stand still, maghintay ng ang tawag nito, maghintay sa katahimikan, and then gather together or pinagbuklod, pinagsama, at saka yung wait earnestly, mga kapatid. Ito po yung pong kabuuan yan. Waiting on God as to wait earnestly in silence. So, naghihintay ka ng, ang tawag nito, ng taimtim, mga kapatid. Pero tahimik ka. In silence and in stillness, in God's presence. Meron bang kaguluhan sa presensya ng Panginoon? Merong kaguluhan? Wala, mga kapatid, ha? Walang kaguluhan sa presensya ng Panginoon kung hindi katahimikan at kaayusan, mga kapatid. Seeking to be bound in a perfect union of intimate bonding together with the Lord. Ang tanging perpekto lamang, mga kapatid, sa ating karanasan dito sa buhay
ay sa tuwing mga kapatid tayo ay nasa presensya ng ating pong Panginoong Jesus. That's the parang mga kapatid, patikim ng being perfect mga kapatid sa presensya ng ating pong Panginoon. In simple terms, it means staying in God's presence and seeking to be bound in a perfect union of intimacy. Kapag tayo'y naghihintay sa sagot ng Panginoon, sa mensahe ng Panginoon, sa salita po ng ating pong Panginoon, mga kapatid ko, kailangan po, tayo po mga kapatid ay parang itinatali mga kapatid sa ating pong Panginoong Jesus. Kapag ang tali mga kapatid ay maluwag, ano pong nangyayari? Pag yung pagkakatali sa parcel, maluwag mga kapatid, may aksidenteng nangyayari mga kapatid. Kaya't sa presensya ng ating Panginoon at sa ating relasyon sa ating Panginoon, siguraduhin natin na sa Kanya po tayo nakaangkla mga kapatid, nang sa gayon, sa ating paghihintay mga kapatid, kahit na nakakainip mga kapatid, pipiliin nating manahimik, sapagkat ang hinihintay natin ay ang tugon at ang tinig ng ating pong dakilang Diyos. Amen? So let's go to the next slide. Ito po ang ating pong highlight verse mga kapatid since last Friday mga kapatid. Isaiah 40:31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. So yung mga naghihintay dito, pag tayo naghihintay mga kapatid sa Panginoon, ano pong sabi mga kapatid? Magkakaroon tayo mga kapatid ng renewal ng kalakasan natin. Para tayong mga magiging agila mga kapatid. Tayo ay tatakbo, mga kapatid, at hindi tayo mapapagod. Tayo ay maglalakad, pero hindi tayo, mga kapatid, sabihin natin mapapagal. Mga kapatid, iba pang, ang tawag nito, translation ng faint, mga kapatid. If you faint, mga kapatid, you feel weak. Sa ibang translation pa, mga kapatid, literal na nahihimatay, mga kapatid. At maganda yung nabanggit ni Brother Eman, mga kapatid, last Friday, mga kapatid, mula doon sa reference, mga kapatid, kung saan po inihalin tulad, mga kapatid, ang ating pong paglilingkod, mga kapatid, or ang paghihintay sa isa pong agila, mga kapatid. So, balikan lamang po natin ito, mga kapatid, yung powerful na illustration po ng eagle, mga kapatid. Kung saan, mga kapatid, kapag ang isang agila, mga kapatid, ay nakararamdam ng panghihina. Please take note, nakararamdam ng panghihina. Hindi po sinabi dito, kapag ang isang agila ay mahina. Ibig sabihin, hindi na niya iniintay, mga kapatid, na 1% na lang ang lakas niya. Hindi binanggit kung ilang porsyento, mga kapatid, yung natitira sa kanyang kalakasan. Pero once makaramdam siya ng kapaguran, mga kapatid, ano pong ginagawa ng agila, mga kapatid? Siya po, mga kapatid, it will mount up to a very high mountain. Can you imagine? Konti na lang yung lakas mo, tapos aakyat ka pa. Konti na lang yung lakas mo, nangihina ka na, pero kailangan mo pang umakyat, mga kapatid. Paki-imagine po yun, mga kapatid. Yun ang ginagawa ng isang agila, mga kapatid. At para makaakyat o lumipad, mga kapatid, sa ibabaw or ituktok ng bundok, mga kapatid, ang isang agila, mga kapatid, maaaring yung natitira niyang lakas ay nababawasan pa. Amen? So, ibig sabihin, paunti na ng paunti, mga kapatid. Ngunit, bakit po pinipili ng isang agila, mga kapatid, na pumunta doon po sa tuktok ng bundok? Sapagkat, mga kapatid, doon siya pipili ng isang matalas na bato, mga kapatid. A sharp rock, mga kapatid. Mabatong bahagi ng bundok, pipiliin niya yung matalim doon, mga kapatid. Ano pong gagawin niya, mga kapatid? Nanghina na siya, lumipad siya dun sa tuktok, mga kapatid. Ang gagawin niya, igagasgas niya, mga kapatid, yung kanyang pakpak. Ito yung sharp. Gagasgas niya yan. Pastor, sana hindi ko masira. Basta ilang months to pay na lang. Ganito, mga kapatid, nadirinig niyo yung tunog, masakit siya, mga kapatid. Ganun ang ginagawa ng isang agila, mga kapatid. Bakit? Anong purpose nun, mga kapatid? Nang sa gayon, yung pagod niya na, mga kapatid, na bahagi ng katawan, mga kapatid, which is yung kamay ba? Basta yung pakpak, mga kapatid, yung wings, tinatagalog ko nga eh. Kaya naman, English, wings na lang tayo. Pag ginasgas niya yun, mga kapatid,
Ang purpose niya, matanggal, magsipaglaglagan yung mga feather niya or balahibo niya, mga kapatid. In the process, the eagle gets hurt, mga kapatid, but still sticks to the process. Nananatili siya, kahit na nasasaktan siya, nagiging duguan siya, nananatili yung isang eagle, mga kapatid, or agila na gawin iyon, mga kapatid. And it will stay that way for 40 days. I believe it is not coincidence with science na 40 araw, mga kapatid, yung pong proseso na iyon na bago pagtubo, mga kapatid, ng pakpak, mga kapatid. Towards the end, mga kapatid, nung pong 40 days na yon, doon na-renew yung kalakasan ng isang agila. Doon tumutubo, mga kapatid, yung kanyang mga pakpak. Doon yung energy niya, mga kapatid, ay nanunumbalik, mga kapatid. At kapag lumabas na yung bago niyang pakpak, mga kapatid, ano pong gagawin? Ay, tumubo na, tulog na muna ako kasi nakalipas na yung 40 days. Chill muna ako dito kasi okay na, ganda ko na naman. No, mga kapatid. What the eagle will do, mga kapatid, is again, ikakampay niya yung kanyang mga pakpak, mga kapatid, and it will soar to the heavenlies, mga kapatid. As a Christian, piliin natin na maging katulad ng isang agila, mga kapatid. Bakit kaya yun ginagawa ng agila? Alam naman niya masasaktan siya sa proseso, mga kapatid. Alam naman niya, mga kapatid, maaaring pwede naman na magpatuloy yung buhay niya nang hindi siya nagpapalit ng pakpak, mga kapatid. Subalit, ang ibig sabihin ng pagpapalit ng pakpak ay bagong journey na naman, mga kapatid. Amen? So, if you want, mga kapatid, na magkaroon, mga kapatid, ng bagong tatahakin, mga kapatid, kailangang maging handa tayo katulad ng isang agila na umakyat ng level at in the process, maging duguan at basaktan. Yan po yung mga trials, mga kapatid. Pero ba't ginagawa ng agila yon? He does it or it does it, mga kapatid, expecting na kung sino man, hindi sa atin kilala natin kung yung sino man na yon. Nananatili, mga kapatid, sa isipan ng agila, kung sino ang lumikha sa akin, siya rin ang magpapalit ng pakpak ko. Kung sino ang gumawa sa akin, masaktan man ako, siya pa rin ang nasa likod ng proseso na ito. Why, mga kapatid, pipiliin ng agila na nandun sa tuktok ng bundok? Because when you're on top of your problems, sa taas ng bundok, nandun makikita mo yung bagong perspektibo. Kala mo ang dilim-dilim. Pero pag nasa kalangitan ka at kung malapit ka sa presensya ng Panginoon, makikita mo doon sa ilalim, madilim man yung mga clouds, mga kapatid, pero sa taas noon, mga kapatid, nagliliwanag ang presensya ng Panginoon. And that's just the story of the eagle, mga kapatid, na siya pong simbolismo, mga kapatid, na ating pong dapat, mga kapatid, tutularan. Let's go now to the benefits. So what, Sister Jonah? Ano naman ngayon kung ako ay maging isang agila? Doon sa 40 days na yon, ano yung natututunan niya, mga kapatid? So, number 1, mga kapatid, sa ating pong result ng paghihintay, na-renew ang ating pong kalakasan, mga kapatid. I have been anointed with fresh oil. Hindi lamang tayo naghihintay in vain, mga kapatid, or sa walang katuturan, mga kapatid. As we wait on the Lord, mga kapatid, tayo po, mga kapatid, ay binibigyan ng fresh oil. Naalala po ninyo yung turo po, fresh na fresh, nung pong Sunday, mga kapatid, patungkol sa oil, mga kapatid. Let's have that desire, mga kapatid, na manatili, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon, sapagkat as we wait on Him, mga kapatid, hindi lamang tayo ma-renew, mga kapatid, bibigyan tayo ng Panginoon ng Kanyang anointing, mga kapatid, through the fresh oil of the Holy Ghost, mga kapatid. Next, mga kapatid, we will run and not be weary, mga kapatid. Tatakbo tayo, di tayo mapapagod, mga kapatid. Pwede natin maihalin tulad ito, mga kapatid, doon po sa mana. Yung pong mana, mga kapatid, na ibinigay sa Israelita. Ano pong kautusan patungkol sa mana, mga kapatid? Huwag kayong kukuha ng higit sa inyong makakain, mga kapatid. Bakit? Dahil kinabukasan, masisira siya kapag nag-stock ka ng marami, Brother Roniel. Dahil kinabukasan,
nangangako ang Panginoon na meron pa rin siyang ibibigay. So the promise of provision, mga kapatid. When we wait on God, mga kapatid, yung mana na iyon, mga kapatid, ay ang salita ng ating pong Panginoong Jesus. It symbolizes the Word of God na every day, fresh mong makakain if only we choose to open the Bible before we choose to turn on our cell phones. Sakit, mga kapatid, bumalik kagad sa akin. Huwag kayong mag-alala, hindi lang para sa inyo, mga kapatid. So we will run, mga kapatid, and not be weary. Why, mga kapatid? Because ang salita ng Panginoon, no matter how many times nabasa nyo na si Isaiah 40, mga kapatid, I believe tonight, God will speak to you, mga kapatid, in a different manner, mga kapatid. Yung rima, mga kapatid, ng salita po ng ating pong Panginoong Jesus. Number 3, mga kapatid, sa benepisyon, dami ng benefits, mga kapatid. Yung strength natin na re-renew, hindi tayo tatakbo, mga kapatid, di ko alam kung ilang kilometers, regardless of it, hindi tayo mapapagod. Tayo ay lalakad, mga kapatid. Kung itatagalog natin yan na literal, mga kapatid, di ka mahihimatay, mga kapatid. Naramdaman nyo nang maglakad ng matagal, pagkatapos parang may sumasakit dito, mga kapatid. Pero kapag yan po ay sa spiritual, mga kapatid, hindi natin mararamdaman, mga kapatid, ang pagod na iyan. Why, mga kapatid? Clinging on to the Word of God, mga kapatid, will cause us not to faint, as Psalms 24 verse 10 says, mga kapatid. Katulad, mga kapatid, nung tablets of stone na nasa Ark of Covenant, natatandaan nyo pa yung lesson na yan, mga kapatid? Kapag tayo'y naghihintay sa Panginoon, mga kapatid, tayo'y nai-inspire. Meron bang nagbasa ng Bible tapos lalong nalungkot? Lalong sumama ang loob. Maaaring, mga kapatid, naiyak ka kasi nangusap sa'yo yung Panginoong Jesus, mga kapatid. At mga kapatid, ang salita ng Panginoon, mga kapatid, kailanman hindi po ito magbabago. Ano man ang sitwasyon mo, ipapangako ko sa'yo, meron man akong nasabi sa'yo na hindi ko na ibigay sa'yo kahit prinamis ko ng maraming beses, pero ang dakilang Diyos, kapag may ipinangako siya, kailanman hindi yun babalik sa Kanya nang wala pong resulta. Amen? Next slide. Number 4, mga kapatid. And we will focus on this, mga kapatid, wings like eagles, mga kapatid. So wala pong agila na lumipad doon sa tuktok na ganyan na yung lipad niya. Mga kapatid, gawin nyo nga, para hindi lang ako yung cute dito. Pakiganyan nga, mga kapatid. Alala niyo yung Angry Bird, di ba? Hindi pwedeng ganun lang yung lipad, mga kapatid. Para ikaw ay umakyat sa taas, paano yung magiging lipad? Brother Eman, tignan si Brother Eman. Sobra naman makalipad yan. Pero, may mga times na kailangan i-spread yan at maging steady yan, mga kapatid. Parang mag-glide ka lang, mga kapatid. Amen? So, wings like eagles, mga kapatid. Nais kong pong tignan natin si 1 Kings chapter 19, verses 4 to 12. Hindi na po natin siya iisa-isahin, mga kapatid. Let's go to the next slide. I-summarize na lang natin siya, mga kapatid. So, dito po, mga kapatid, allow me to read. The prophet Elijah, after facing a death threat from Jezebel, flees into the wilderness and despairs. So, eto yung nakatanggap siya ng death threat. Take note, propeta to ng Panginoon, mga kapatid, ha? So, dumating ang love letter. Actually, hindi love letter. Death threat mula kay Jezebel. Anong ginawa ng propeta ng Panginoon? Napatakbo sa takot, mga kapatid. Asking God to take his life. Dumating ka sa panahon na yon, ano man ang posisyon mo dito sa church, ano man ang tawag nito, ano man yung narating mo na sa ministry, it's okay. Kahit si Elijah dumating sa ganung pagkakataon. And then, mga kapatid, an angel provides him with food and water. Take note, hindi lang pambara, may panulak pa, mga kapatid. And he travels 40 days and nights to Mount Horeb. There, ang propeta ng Panginoon, na takot, na nagsabi sa Diyos, patayin mo na lang ako. Siya po ay nagtago sa isang kuweba, but God speaks to him. Not in a powerful display of wind. So, hindi yung mga usual na nakikita niya, mga kapatid. Hindi rin ito, mga kapatid, sa isang earthquake or fire, kung hindi saan, mga kapatid? Still, small voice, mga kapatid. Let's go to the next slide. So, dito sa ating pong summary na binasa, mga kapatid, ipinapakita po dyan, mga kapatid, doon po sa
isa pang benepisyo or resulta ng paghihintay sa Panginoon kung saan tayo ay magkakaroon ng pakpak na katulad ng isang agila, mga kapatid. Sa ating pong nabasa sa verse 4 to 5, mga kapatid, kailangan natin maghintay sa ating pong Panginoong Hesus. Hindi pwede pagtawag mo, or hindi naman sa hindi pwede, mga kapatid, I stand corrected. May mga pagkakataon na pagtawag mo sa Kanya, kailangan mag-pause ka muna at hintayin mo ang katugunan niya. But I'm sure you have experience na pagtawag mo sa Kanya, agad-agad nakareceive ka rin ng inyo pong instant answer, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, maliban pa doon, mga kapatid, sa paghihintay sa Panginoon, kailangan nating tumakbo, mga kapatid. Yung tumakbo siya, mga kapatid, doon po sa, ang tawag nito, papunta doon sa kuweba or papalayo, mga kapatid, kung nasa saan siya. But sa ating pagtakbo, mga kapatid, doon po sa verses 6 to 7, nag-provide, mga kapatid, ang Panginoon, mga kapatid, ng pagkain. This is the prophet of God, mga kapatid, and we don't need to be prophets of God, mga kapatid, para tayo ay makatikim ng provision ng ating pong Panginoong Hesus. Ano man ang ating pinagdaraanan, mga kapatid, ano man ang ating estado sa buhay, God is always providing. Next, mga kapatid, sa proseso, so naghihintay ka sa Panginoon, may pagkakataong tatakbo ka rin, may pagkakataon din na ikaw ay lalakad, pero hindi ka mapapagod, mga kapatid. And eto, mga kapatid, yung pinakamagandang bahagi ng paghihintay natin sa ating pong Panginoon. Sa verses 9 to 12, mga kapatid, it is here, mga kapatid, na nag-provide ang ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid, katulad ng pakpak ng isang agila, kung saan naka-encounter siya, mga kapatid, ng isang bagay, mga kapatid, na kakaiba. Kakaiba dahil ito po ay isang spiritual experience. Narinig niyo na ba yung tinig ng Panginoon? Iba't iba po tayo, mga kapatid. Hindi nangangahulugan na hindi mo pa naririnig yung still small voice ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, ay iba na. Yung ang tawag nito, or nahuhuli ka na. But it is, mga kapatid, even in our days, possible, mga kapatid. Hindi siya limited dito lang sa Biblia, mga kapatid. I am encouraging and challenging each and every one. Kung hindi mo pa nararamdaman or nararanasan na marinig yung still small voice ng Panginoong Hesus, mga kapatid, start praying tonight. Start desiring that voice, mga kapatid. Kung saan, parang, mga kapatid, buhay na mga letra, natatalon yung salita ng Panginoon habang binabasa mo siya. It's a life-changing experience, mga kapatid. And every time I am reminded of how sweet, but at the same time, parang kulog. But at the same time, para siyang isang tubig na umaagos. At the same time, parang nakakatakot, pero may kapayapaan. If you experience that, you will choose to stay in the presence of God, no matter what, mga kapatid. Hindi na magmamatter yung malakas na sigaw ng kaaway. Bakit pala malakas yung sigaw ng kaaway, mga kapatid? Bakit? Alam nyo ba kung bakit, mga kapatid? Matatakot ba kayo pag mahina boses noon? Sabi nung leon, mga kapatid. Sabi nung tigre, matatakot ba kayo? No, mga kapatid. Kaya malakas yan, mga kapatid, because it's trying to catch your attention. But the Lord doesn't need to have a loud voice to catch your attention because He lives inside you. And if that voice, mga kapatid, yung pakikinggan natin, kayang-kaya nating lagpasan yung mga pagsubok na kinakaharap natin, mga kapatid. Next slide, mga kapatid. Maliban, mga kapatid, sa tayo magkakaroon, mga kapatid, ng pakpak na katulad ng agila. Remember, mga kapatid, etong pakpak na ito, may panahon na kailangan natin siyang ilus. Masasaktan tayo, magiging duguan tayo, but the promise of a new journey is there. And when it's a new journey, mga kapatid, whenever it's a new journey, it always takes you a notch higher doon sa previous journey mo. Hindi pwede, mga kapatid, na dadalhin ka ng Panginoon sa pagsubok na ito, pagkatapos yung pagbabagsakan mo na tagumpay ay mas mababa compared doon sa dati mo. It's not like that. It's always pataas, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Hesus. Not financially. I'm not talking about financially. I'm sorry. Not materially, mga kapatid, but spiritually, mga kapatid. Of course, bonus. Meron bang anak ng Diyos na pinaghirap niya? Wala po.
5 and 6, mga kapatid, ang sabi po dito, power and anointing, mga kapatid. The Lord Jesus promised, mga kapatid, sa John 14:12, that the things that we will do, mga kapatid, yung magagawa natin dahil sa kanyang banal na espiritu, mga kapatid, ay mas higit pa sa mga nagawa nung siya ay naririto, mga kapatid. Not to boast, mga kapatid, but to inspire every one of us. Kaya nating bumuhay ng patay sa pangalan ng Panginoon. Kaya nating magpagaling sa pangalan ng Panginoon. Kaya nating magpalaya ng inaalihan ng Espiritu sa pangalan ng Panginoon. Don't forget that power, mahal kong kapatid. Don't forget that power and that anointing from the Lord Jesus, mga kapatid. And the very reason why He is always full of power, mga kapatid, nung siya ay naririto sa lupa, mga kapatid, was that He has a constant quality time of prayer. Parating niyang pinipili ang isang na ang tawag nito, mag-set aside ng kanyang sarili, mga kapatid, or humiwalay rather, mga kapatid, na marinig niya ang tinig ng ating pong Panginoong Jesus, mga kapatid. Lastly, mga kapatid, transformed like Jesus, mga kapatid. And this is the hard part, mga kapatid. Yung pinaka-ebidensya na tayo yung naghihintay sa ating pong Panginoong Jesus, sa tugon, mga kapatid, or sagot niya sa ating mga pananalangin, ay kapag naging katulad na tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Finally, when we wait on God, we are being transformed like the Lord Jesus. Tayo po ay mabibless, mga kapatid, ng spiritual experiences na hindi po katulad, mga kapatid, ng ginawa ng ating pong Panginoon, kung hindi masigit pa katulad ng ipinangako niya, mga kapatid. And the Bible says in 2 Corinthians 3:18, but we all, with unveiled face, walang tabing, mga kapatid, beholding as in a mirror for the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. And in Greek, mga kapatid, yung salitang transform, pakisigaw nga po, transformed. Transformers na ba tayo, mga kapatid? In Greek, mga kapatid, it's metamorpho, mga kapatid. Correct my pronunciation? Which is also used for transfigure, mga kapatid. Katulad nung na-experience ng Panginoon sa Mount of Transfiguration, mga kapatid. It means to change into another form. Kaya hindi mo pwedeng, I'm sorry brother, I'm sorry sister, hindi mo pwedeng sabihin sa akin, ganito ang pagpapalaki sa akin ng magulang ko. Ganito na ako nang pinanganak ako. Ano pang silbi, mga kapatid, ng baptism natin? Amen, mga kapatid? So, that's a lame excuse, mga kapatid. It goes against the word of the Lord, mga kapatid. At ang sabi po dito, mga kapatid, in Luke 9:29, mga kapatid, and as he prayed, habang nananalangin ang ating pong Panginoong Jesus, the appearance of his face was altered. Nagbago yung kanyang itsura, mga kapatid. Nagliwanag ito, mga kapatid. And his robe became white and glistening. And in Greek, mga kapatid, ang kahulugan, mga kapatid, ng salitang was altered, mga kapatid, kung ita-translate natin, it means it became different, mga kapatid. So kahit ang Panginoong Jesus, mga kapatid, nung nagkatawang tao siya, mga kapatid, lumabas, mga kapatid, I'd like to interpret, mga kapatid, or I'd like to picture it rather, not interpret, mga kapatid. I'd like to imagine it, mga kapatid, yung nananalangin ka, pagkatapos parang may flashlight, mga kapatid. Nasa isang lugar ka, maliwanag naman siya katulad nito, pero nung maging isa ka na sa Panginoong Jesus, yung banal na espiritu niya, mga kapatid, talagang in tune ka na, mga kapatid, you're praying in tongues, mga kapatid, hindi natin nakikita, mga kapatid, pero ramdam natin yung kakaibang init. Amen, mga kapatid? That's, mga kapatid, the transformation or becoming different, mga kapatid. Kahit ang Panginoon, dito sa lupa, naranasan niya yon, mga kapatid. Likewise, mga kapatid, sa ating pong mga Kristiyano, mga kapatid, ito po yung dapat nating naisin, mga kapatid. We should desire, mga kapatid, na katulad ng isang buto, mga kapatid, na itinatanim, mga kapatid, na tumutubo, nagkakaroon ng dahon, nag-uugat, mga kapatid, and then in time, as you take care of it, mga kapatid, ito po ay
nagkakaroon ng bunga, mga kapatid, nagiging full-grown plant, mga kapatid. As we wait on God, mga kapatid, tayo po ay pinapaligiran ng presensya ng ating pong Panginoon, katulad ng ilaw at ng apoy, mga kapatid. And in 2 Corinthians 3:18, and I will end with this, mga kapatid, and we are constantly being transfigured into His very own image. Huwag mong nasain, huwag nating nasain na manatili tayo sa ganitong estado natin. Huwag nating naisin, huwag tayong makontento na tayo'y nag-MC, nagsusong lead, nagiging musician tayo, nakakapag-preach paminsan-minsan, mga kapatid, nakakapag-evangelize paminsan-minsan. Huwag naman sanang nakakapag-pray paminsan-minsan, mga kapatid. Let's desire for a greater purpose, mga kapatid. Why? Because that is our design, mga kapatid. We are being transfigured into His very own image in ever-increasing splendor and from one degree of glory to another. I pray that the Lord will give us a revelation of His words tonight. Habang pinagmumuni-munihan natin yung 2 Corinthians 3:18. Pwede ba natin siyang basahin sa Tagalog? 2 Korinto, Kapitulo 3, versikulo 18. Compare natin, mga kapatid, yung pong Tagalog version, mga kapatid. In English, mga kapatid, ang binibigyan din dito, mga kapatid, is being transfigured, mga kapatid. Tatapot tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay mababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Kaya pala, nung tinawag na tayo ng Panginoon, at kaya pala, mga kapatid, nung tayo naglilingkod na sa Kanya, may mga bagay na di ko na kayang gawin yan. Why, mga kapatid? Dahil paunti-unti tayong nagiging katulad ng Panginoon. At nararamdaman natin yung mga bagay, mga kapatid, na labag sa kalooban ng Diyos. Nararamdaman natin, mga kapatid, yung mga bagay na taliwas, mga kapatid, sa mismong Espiritu ng ating Panginoong Yesus. Matagal ka na bang naghihintay? Katulad ko? Patuloy tayong maghintay, mga kapatid. 10 years old ako nang tumanggap ako sa ating Panginoon. 10 plus na ako ngayon, mga kapatid. 10 years old ako, narinig ko na nababalik na ang Panginoon. Tapos, dumating sa kahinaan, nawala sa simbahan, pero tinawag muli ng ating pong Panginoong Hesus at nananatili ang balita ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero salamat, mga kapatid, sa presensya ng ating pong Panginoon. Yun ang magpapanatili sa atin dito sa loob ng kanyang panambahan. There will be a time na dadaan ka sa wilderness, but even in the wilderness, He can use even an unbeliever, mga kapatid, to speak to you the words of God, mga kapatid. And if you're waiting for something tonight, may it be the transfiguration, mga kapatid, or the transformation, mga kapatid. We are in this level, mga kapatid. And I know you're waiting to be elevated tonight, mga kapatid. In our prayer life, that should be number 1. Hindi tayo makararating sa kaharian ng Panginoon kung ang simpleng pagluhod ay ating kinatatamaran. Hindi natin makukuha ang mga sagot sa ating mga panalangin kung isa-isang prayer request pa lang, huminto ka na dahil akala mo hindi ka niya tinugon. Let's be like eagles, mga kapatid. Masaktan man tayo, pero umasa tayong bibigyan niya tayo ng bagong pakpak, mga kapatid. Hallelujah, Jesus.
If there's one prayer that we should desire tonight, mga kapatid, I pray, Lord, that you will elevate my prayer life. Dahil pwede kang magamit, pero kung wala kang pananalangin, there's no power. Pwede kang tumugtog, but there's no power. And that power and anointing will only come kung mananatili tayo sa ating pananalangin, and let's elevate one notch higher when we wait on God. May pagpapala sa paghihintay sa ating Panginoong Jesus. Let's all stand up, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 oh God. Hindi ko alam, mga kapatid, kung ano ang panalangin na hinihintayan mo ng tugon. But I pray that you will stay waiting on the Lord. Hallelujah. And as you wait on Him, mga kapatid, yes, there may be silence, but you can worship even in the silent moments, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. This church is being called by God to sanctification, mga kapatid. Kung kaya't ang mga pinag-uusapan, mga kapatid, idinirect ng ating pong Panginoong Jesus si Pastor at Sister Sarah, mga kapatid, sa ganitong mga katuruan because God is preparing us, mga kapatid. And I am waiting on that day, mga kapatid, kung saan makikita natin kung para saan ang mga pinag-aaralan natin, mga kapatid. Meron na itong mga bunga, mga kapatid, in our personal lives. Nagbago ang ating prayer life, mga kapatid. Pero pwede pang magbago yan. Pwede pa yung mag-improve, mga kapatid. Allow the Lord to have His work to you tonight. Hallelujah, 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 Jesus, oh God. Magpasiyasa tayo sa ating pong Panginoong Jesus ngayong gabi na ito. Huwag kang mapagod sa iyong paghihintay, kapatid ko. Trust in the Lord, even in the waiting time. Hallelujah. Oh God, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. May we have eagle's wings tonight. Oh, we praise you, God. Hallelujah, Jesus. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am calling for you. Hide me in your love. Bring me to my knees, oh God. May I know Jesus more and more. Hallelujah. Come live in me, oh my life, take over. Come breathe in me, and I will
life. Let Jesus take over our lives. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Hayaan natin mga kapatid ang ating mga pagod na pagpagaypay, mga kapatid, ay isuko natin sa ating Panginoon. We don't need to wait, mga kapatid, na tayo'y nasa ating kahinaang panahon. If you feel like it, surrender unto God tonight in prayer. Don't wait na ma-drain, mga kapatid, bago tayo tumakbo sa presensya ng ating Panginoon. Ibuhos natin ang ating mga pagpupuri sa Kanya. Hallelujah, O God. Oh, speak to your people, Lord Jesus, in our waiting, O God. Hallelujah, 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 Lord. You are here tonight, O Lord God. Oh, let those prayers, O God, be an incense to your kingdom, Lord. Ang bawat patak ng ating mga luha, ang ating mga panalangin, mga kapatid, ay sinasalo ng mga anghel. Dinadala nila ito sa ating Panginoon. At isa itong mabangong samyo sa kanyang harapan. As if we don't pray, we don't have any offering, we don't have any sacrifice. God is attracted to those who worship Him in spirit and in truth. At patuloy siyang naghahanap ng mga taong sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Hallelujah, hallelujah, oh God. Speak in our waiting time, oh Lord. And even in our silence, oh God. Open our spiritual eyes, our spiritual ears, oh God.
In your presence, my soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer to the beauty of your holiness. Oh God, Lord, I thirst for you. How I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer to the beauty of your holiness. I will wait for you, Almighty God, yes, Lord, in the beauty of your holiness. We shall wait on the Lord. Worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. Oh, I will wait on you. I will wait for you, Almighty God, In the beauty of your holiness, I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. Lord, I thirst for you. Lord, I thirst for you. Oh, how I long To be in your presence, my soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer in the beauty of your holiness. Let's all say, I will wait on I you. will wait for you. We will wait, oh God. In the beauty of We your will wait with worship and holiness. adoration. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your Oh, holiness. Jesus. I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. Oh, let's say we will wait, oh Jesus. I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness.
in the beauty of your holiness. Let's worship Him in the beauty of His holiness. He deserves the best praise. Hallelujah, 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 oh God. In the waiting, oh God, we shall worship you, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, let not your worship be stopped by the enemy and his lies. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. And as we close tonight, may I request on Sister Sarah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan nating malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong dakilang mensahe at paalala sa amin. Salamat, Panginoon, O God, sapagkat kami, Panginoon, ay iyong pinalalakas. Lord God, sa aming paghihintay, kami man ay panghinaan ng loob, Panginoon, kami man ay nalulungkot, nag-aalala, Panginoon, napapagod, O God, at minsan ay nagda-doubt, ngunit, Panginoon, ang iyong salita ang aming kalakasan, ang iyong salita ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, Panginoon, upang magpatuloy ang aming pag-asa, Panginoon, ay walang iba kundi galing sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga paalala na kami ay patuloy na magtiwala, O God, sapagkat ikaw ang nakakaalam ng the best para sa amin, O God. Hallelujah. Lord, hindi man namin alam kung kailan ito mangyayari, lahat ng aming hinihiling. Lord, mga panalangin, O God, na matagal na naming hinihintay. Alam ko, Panginoon, na ikaw ay may dakila at magandang plano sa aming buhay. Ganon din, Panginoon, patuloy mo kami na tulungan, O God, hallelujah, na patuloy na magtiwala, Panginoon, sa bawat araw. Lord Jesus, sa aming paghihintay, O God, ang lagi naming inaalala, Panginoon, ay yung pagbabalik, O God. Tulungan mo kami na maging matapat sa paglilingkod, Panginoon. Lord Jesus, kami ay magtiis hanggang sa wakas, Panginoon. Lord, ano man ang mga pagsubok, ikaw, Panginoon, ang aming kasama. Lord Jesus, dalangin ko sa aking mga kapatid, ano man ang kanilang mga prayer request, O God, hallelujah, kagalingan. Ikaw po ang magbigay, Panginoon, hipuin niyo ang kanilang mga katawan, and we plead your blood in Jesus' name, Panginoon. Ikaw ang magkaloob ng kagalingan, Panginoon. Ganon din, Lord Jesus, ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong provision, O God, financial provision, material blessings, O God, ay ipagkaloob mo sa iyong mga anak. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon, ayon sa iyong salita. Lord, alam ko na hindi mo pagkukulangin ang bawat isa. Ganun sa mga nagre-review, ikaw magbigay ng katalinuhan, O God, ng kaliwanagan ng isip, Panginoon, kapahingahan, at higit sa lahat, peace of mind, O God, Lord, that they believe, O that they have already overcome, Panginoon, by your power. And we believe that they are victorious in your mighty name, Jesus. Sa lahat ng aking mga kapatid, dalangin ko ang iyong pagpapala, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang pamilya. Ganon din, Panginoon, ang kaligtasan, O God, sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan, aming mga bisita, Panginoon, na hindi pa po baptize. Ikaw po ang mangusap sa kanila, kumatok sa kanilang puso't isipan. Sa aming mga prayers, Panginoon, ng mga pangalan ng mga kapatid namin, ikaw, Panginoon, ang magpaalala sa kanila. Sa mga kapatid namin na hindi na namin nakakasama, paalalahanan mo sila, kumatok ka sa kanilang mga puso, sa kanilang mga panaginip, ay mangusap ka, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na patuloy na lumalim sa panalangin, sa pag-aaral ng iyong salita. Lord God, nang sa gayon, Panginoon, kami ay magbunga at maging kagamit-gamit din po sa iyong gawain. Pagpalain mo po si Sister Jonah na iyong ginamit. Bless her life, her family. Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon.
Lord Jesus, nang ano man ang kanilang kahilingan, ikaw po, Panginoon, ang tumugon according to your perfect will, O God. Lord, sa lahat ng aking mga kapatid, ang iyong pag-iingat at gabay, O God, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo. Samahan mo kami ng iyong mga anghel, Panginoon, saan man kami magpunta. Lord Jesus, maraming pong salamat. Inaangkin namin ang tagumpay. In Jesus' name, amen.